Tatalakay tayo sa mga nakakainganyong pag-unlad sa mundo ng mga fighter jets, kasama ang kaunting pang-geopolitika sa halo. Sabay-sabay tayong sumakay habang tuklasin natin ang posibleng pagbili ng KF-21 ng Pilipinas at kung ano ang ibig sabihin nito para sa tensyon sa rehiyon. Isipin mo ang Pilipinas, na umaarangkada na sa langit kasama ang FA-50 fighter jets ng South Korea, ay naghahangad ng matipuno at malakas na KF-21. Pero teka lang mga bro, dahil ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-upgrade ng ating hukbong panghimpapawid, ito ay tungkol sa pagsasagawa ng mahirap na sayaw ng geopolitika, lalo na sa South China Sea. Sa mga patuloy na alitan sa pagitan ng Beijing at Manila sa South China Sea, ang pag-export ng advanced aircraft tulad ng KF-21 ay maaaring magdulot ng pagkabahala at magtaas ng tensyon. Pero Tara, hindi ba karapatan ng bawat bansa na ipagtanggol ang kanilang soberanya at protektahan ang kanilang interes? Ang Pilipinas ay simpleng kumikilos upang tiyakin ang ating seguridad at palakasin ang ating kakayahan sa depensa. At hindi lang tayo, ang iilang mga bansa ay nag-aabang din para makakuha ng KF-21. Sa layuning mag-produce at mag-deploy ang South Korea ng 120 na unit sa pamamagitan ng 2032, malinaw na ang mga advanced na fighter jet na ito ay nasa mataas na demand sa buong mundo. Pero heto pa ang mas nakakainganyong balita, ang timeline ng produksyon para sa KF-21 Boramaze Block 2 ay tumutugma ng lubos sa posibleng paghahatid ng JAS-39E FS sa Philippine Air Force. Talagang perpekto ang timing. Sa layuning i-develop ng Seoul ang Block 2 na may mga pinahusay na kakayahan sa pamamagitan ng 2028, tinitingnan natin ang isang kinabukasan kung saan ang ating mga kalangitan ay mas ligtas at mas maayos kaysa sa kailanman.